Lola, sino yung mga taong yan? Hindi ko alam. Hindi namin kilala ang mga dumalo sa lamay ni Lolo Berting. Sa amin, natural lang na may mga taong pumupunta sa lamay kahit hindi mo talaga kakilala. Minsan kapitbahay, minsan kakilala ng kakilala, at minsan naman mga taong nakikiramay lang kahit hindi naman malapit sa pamilya. Kaya noong unang gabi ng lamay ni Lolo Berting, hindi namin agad pinansin na may ilang muka sa mga bisita na hindi namin kilala. Pero habang tumatagal ang gabi, napansin naming kakaiba ang mga taong iyon. Si Lolo Berting kasi ay matanda na ng pumanaw. 82 na siya. Tahimik lang ang naging buhay niya. Dating karpintero at kilala sa barangay na mabait at mahilig tumulong sa kapitbahay. Ang lamay niya ginawa namin sa lumang bahay niya sa dulo ng barangay. Yung tipong bahay na gawa na sa kahoy, may malaking bakuran at may punong mangga sa gilid. Unang gabi pa lang, marami ng tao ang dumating. May mga kamag-anak, kapitbahay, at kaibigan ng pamilya. May mga nagkukwentuhan sa labas, may naglalaro ng baraha sa mesa, at may ilang tahimik lang na nakaupo sa loob habang nakatingin sa kabaong. Ako ang isa sa mga nagbabantay noon, kasama ang mga pinsan ko. Bandang 10:00 ng gabi, napansin ko ang isang grupo ng mga lalaki na pumasok sa bakuran. 4 sila. Lahat sila tahimik lang at diretso ang lakad papunta sa loob ng bahay. Nakasuot sila ng mga lumang polo at pantalon. Parang mga taong galing pa sa probinsya o bukid. Akala ko, mga kaibigan ni Lolo noong bata pa siya. Pero nang dumaan sila sa harap namin, wala man lang ni isa sa kanila ang ngumiti o nakipag-usap. Diretso lang sila sa loob kung saan nakahiga ang kabaong. Hindi rin sila nakihalo sa ibang tao. Tahimik lang silang nakatayo sa gilid ng kabaong. Makalipas ang ilang minuto, napansin ko na may dumating na naman. 2 babae naman. Pareho silang nakasuot ng mahabang bestida na parang luma ang estilo. Mabagal lang ang lakad nila papasok sa bahay. Tumingin sila sandali sa kabaong, tapos tumabi rin sa mga lalaki. Napatingin ako sa pinsan kong si Carlo. Pre, kilala mo ba yan? Hindi, pre. Eh di sino yan? Hindi ko kilala nga ni. Kaya tinanong namin si Mama kung may hinihintay pa ba kami kamag-anak. Sabi niya wala na raw. Pero habang lumalalim ang gabi, napansin naming dumadami pa ang mga hindi pamilyar na muka. May matandang lalaki na nakasombrero. May isang babaeng payat na parang matagal nang may sakit. May 2 binata na tahimik lang na nakatayo sa may bintana. Ang mas nakakapagtaka, lahat sila nakapwesto lang sa loob ng bahay. Nakatingin sa kabaong. Parang walang balak umalis. Bandang 2:00 ng madaling araw, kumunti na ang mga bisita sa labas. Yung iba umuwi na, yung iba natulog na sa mga upuan. Pero yung mga hindi namin kilala, nandun pa rin sila. Tahimik. Hindi nagsasalita. Hindi kumakain. Hindi umiinom. Parang nakabantay lang. Kinilabutan ako nang mapansin ko na lahat sila ay nakatingin kay Lolo Berting. Para bang hinihintay nila itong gumalaw. Hindi ko nakinaya kaya lumapit ako sa tatay ko. Tay, kilala mo ba yung mga tao sa loob? Napatingin siya sa loob ng bahay. Sandali siyang natahimik. Tapos sinabi niya ang bagay na hindi ko inaasahan. Ano mga tao? Yung mga nakatayo sa kabaong po. Napatingin ulit siya. Tapos unti-unti siyang namutla. Daniel, alam mong walang tao sa loob. Napalingon ako kaagad sa pinto. Sa loob ng bahay, wala na yung mga lalaking nakapolo. Wala na yung 2 babaeng nakabestida. Wala na rin yung matandang may sombrero. Para bang sabay-sabay silang naglaho. Kinabukasan, habang inaayos namin ang mga lumang gamit ni Lolo, sa aparador, may nakita kaming isang kahon ng mga lumang litrato. Binuksan namin yon. Isa-isa naming tiningnan ang mga larawan. Mga kaibigan ni Lolo noong kabataan niya. Mga kapitbahay na matagal nang pumanaw. Mga katrabaho niya sa karpinterya noong dekada 70. Habang tinitingnan namin ang mga litrato,
Unti-unting nanlamig ang pakiramdam ko dahil isa-isa kong nakilala ang mga muka. Sila yung mga taong nakita kong nakatayo sa lamay kagabi. Yung 4 na lalaking tahimik lang. Yung 2 babaeng nakabestida. Yung matandang may sombrero. Lahat sila nasa mga lumang litrato ni Lolo Berting. At lahat ng taong iyon matagal nang patay.